po, congrats kay Maestro 21 TV. Congrats! Siya pong pinanghalpon na Ghost Reactor. Okay mga kalingap, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Saan man po kayo dako ng mundo naroroon. Ako pumuli ang inyong likod, Maestro 21 TV. At sa ating video ngayong araw na ito, tayo muli po ay magbibigay ng ating panibagong reaction. Kaya ito nga po yung mainit na issue ngayong panahon na ito sa loob o sa bakuran po ng kalingap. Okay? Awayang pamilya. Okay? Bangayan ng mga pamilya na dinadala po sa social media. Okay? So, yan po ang ating paksa ngayong araw na ito. At bago po yan, tayo muna po ay magbibigay po guys sa ama at founder po ng kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, at tangkilikin po natin Ate Ed the Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan, Kuya Brooks Vlog at Roel of Malalag. At siyempre, kung bago lang po kayo sa munting channel na ito, sana po ay inyo rin pong tangkilikin sa pamamagitan po ng pag-like, share, and subscribe. At tuloy, pindutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganon, tayo pa rin po ay sama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Likewise, may shout out po sa ating mga kasamahan po dyan sa Karepa, Kalingap Reactor Partners, sa pamumuno po yan ng ating Presidente Javier De Leon, a.k.a. Birador. At tagilitin din po natin mga kalingap ang ating masisipag at matyatsyagang mga kalingap partners na nakatalaga po dyan sa iba't ibang kalingap landing pad na mayroon po tayo dito sa ating bansa. At ganoon din po sa inyong mga kalingap subscribers, solid supporters, and organic sponsors. Magandang umaga, magandang tanghali sa inyong lahat. At siyempre, ang ating mga kapatid po dyan sa Team Siomay ng Kalahi Community at ng buong Kalahi Community. Okay? So, nakakalungkot po mga kalingap. Okay? Para sa akin, nalulungkot po ako na makita na ang mga pinagpipitaganan, mga nire-respeto, mga ginagalang nating mga tauhan o personalidad dito po sa community, sa pamayanan po ng kalingap ay mayroong hindi pinagkakaunawaan pero bakit naibo-broadcast dito po sa social media? Kinakailangan ba talagang dalhin sa social media ang usapin? So yun po yung nakakalungkot po dito mga kalingap. Okay, para bagang sumabog na parang bulkan po si Mighty Emmy. Okay, so hindi natin po naman masisisi si Mighty Emmy mga kalingap kung ganito po ang kanyang pakiramdam. Alam po naman natin, alam po naman natin sa edad po ni Mighty Emmy mga kalingap ay sinasabi po nila pagka umabot ka ng ganyang edad ay sensitibo ka na sa mga bagay-bagay. Okay, maliit na bagay, hindi mo maski sabihin po natin ay biro lamang po yun, hindi seryosong usapan, ay minsan ay siniseryoso po natin. Okay? So madali po tayong madali pong mag-spark po ang mga may edad lang kagaya ko at kagaya po ni Mighty Emmy. Okay? So bago po yan, bago po natin ipagpatuloy mga kalingap ang ating pagbibigay ng ating opinyon, komento, kuro-kuro tungkol po sa nasabing paksa, ay tunghayan muna natin mga kalingap ang maikling video clip na aking kinuha po sa live po ni Mighty Emmy. Alam ko napakahaba po yung kanya pong live, pero mayroon lang po akong mga kinuhang clip na dito po tayo magbabase po ng ating pong komento, kuro-kuro, opinion at reaction. Kasi yung pong ibang mga usapin po doon ay seryoso na. Pampamilya at seryosong mga bagay na po yung mga paratang at wala po tayong alam, personal na alam kung totoo po yung mga sinabi po o isiniwalat po dito ni Mighty Emmy. Kasi hindi pa naman po natin nakakasama po ang buong pamilya upang makapagbigay po tayo ng
opinion. Okay, pagkamat dito sa ating kaloob-looban, dito sa ating pagkakaisipan ay meron po tayong may mga punto po tayo sanang gustong sabihin, pero siguro mas nararapat nang hindi na natin po yan talakayin kasi sabi ko nga, baka mamaya sabihin po ng ating mga viewers o mga tao na makakapanood sa video ito, sasabihin, bakit maestro, nakasalamuha mo na ba ng personal ang mga pamilya at iyan po ang sinasabi mo. So dito lang po tayo sa punto na gusto ko lang pong i-komentuhan, gusto ko lang pong reaksyonan, at kasi yun po yung ating nakikita sa na pagkatao po ng mga tauhan o mga personalidad na mayroon po tayo dito po sa community ng Kalingap. Okay? So, tunghayan muna natin mga Kalingap ang isang maikling video clip nga po na mula po sa live po ni Mighty Emmy. Lang sa Maynila. Kahit ako'y nangangapa sa buhay, walang nag-guide. Pero awa naman Diyos. Mayroong nagturo sa akin na dumiretso ako dito para bumuti yung buhay ko at matulungan ang aking pamilya. Mula pa ako'y maliit, 18 years old, tumutulong na ako sa aking pamilya. Okay? Now, I don't want to cry. Ang masakit dito, alam niyo naman, pagdating sa pamilya, sila ay importante sa akin. Minsan, yung mga tao na pamilya mo ay sila pa yung nagbibigay ng sama ng loob sa iyo. Sila pa yung nagbibigay ng sakit sa iyo. Sila pa yung tumutusok sa puso mo. Ipapahiya ka, iinsultin ka sa social media. For example, nakikinig ako sa live stream kanina. Panayang tawag ng pangalan ko, Mighty Emmy, tatanggalin kita sa Kalingap. I don't care. Pinapakain ba ako ng Kalingap? Hindi Okay. Mga Kalingap talagang dito po sa puntong ito, mga Kalingap, ay mararamdaman mo yung labis na sakit nararamdaman po ni Mighty Emmy. Okay? Sa kanyang pakiramdam ay siya po ay pinagmalabisan. Okay? Siya po ay ininsulto ng kanya pong kapatid sa live dito sa social media o sa live po ni Kuya Bal. Okay? Kung ako po ay naroon din po sa live po ni Kuya Bal nung araw na yon ay wala pa, para sa akin lang ito, Mighty Emmy, para naman pong wala pong pag-iinsulto po sa inyo doon at parang kung hindi mo po kilala, kayo po sana po ang nakakakilala po sa inyong kapatid kung anong pag-uugali po mayroon po si Kuya Bal. Dito, hindi po ba? Kasi kayo po ang kanyang kapatid. Okay. So, simulat sa poll na nandyan po, mas panganay po kayo kay Kuya Bal, sa makatwid, mula bata hanggang sa ngayon, ay dapat kayo po ang nakakaalam kung anong pag-uugali, pagkatao po ng Bal Santos Matubang na ito. Okay, sa hindi po nakakakilala mga Kalingap, dito sa social media, dito po sa YouTube, ganyan na po kung kayo po ay sumusubaybay po kay Kuya Bal, talagang mahilig po siyang gumawa po ng content at ng aasar. Okay, madali siyang gumawa ng kwento. Okay, madali siyang gumawa ng script na ikaka-good vibes po ng kanyang viewers. Yun po yun. Para sa akin, wala naman pong masyadong wala naman po ako nakita na talagang labis na labis po kayo po ay ininsulto, kayo po ay pinagmalabisan ng inyo pong kapatid. Hindi po dito yung sinasabi na, maestro, yan lang ang sinasabi mo kasi isa ka rin po na nandyan sa Kalingap. At kasi may nabanggit po dito mga Kalingap, si Mighty Emmy, na lahat daw po na nandito, ang gusto po ni Kuya Bal
yung mga vlogger na nandyan po sa paligid ni Kuya Bal ay mga tagasunod lamang, ay sunod lamang po. Yun po daw po kasi ang gusto pong mangyari ni Kuya Bal. Ha? Yung bang tayo lamang po ay sumusunod at tumatalima lamang po sa kung ano ang ipagawa sa atin ni Kuya Bal. Pero personally, sa opinion ko lang ito, wala po akong makitang hindi magandang sinabi at yun ay nagpapag-good vibes lamang po si Kuya Bal dito na nung sinabing huwag ka nang magpaka-stress at mag-TikTok ka na lamang, di ba? Pero yun pala sa iyo ay minasama mo. Okay, so sabi ko nga hindi naiintindihan ka namin dahil alam ko sa mga edad po natin na ito ay sensitibo tayo or bawat isang tao ay may ibang pagpapakahulugan sa mga bagay. So sa makatwid, yun po siguro yung hindi mo gusto dito. Okay? Na parang akala mo ikaw ay ininsulto ng iyong kapatid. Okay, alright. Tungkol naman po sa pamilya, naramdaman ko rin pong mga kalingap yung pagmamahal po ni Mighty Emmy sa kanyang pamilya. Di ba sinasabi niya at early age, siya po ay nagtrabaho dito sa Maynila na wala siyang mentor, walang gumagabay na mga magulang. Sa isip po niya na siya po ay makatulong sa kanya pong pamilya. Kaya dito sa puntong ito mga kalingap ay talaga naman pong hinahangaan ko po si Mighty Emmy. Madalas po kapag panganay po, dito sa kulturang Pilipino, ang panganay po ang siyang minsan katuwang ng ating pong mga magulang sa pangangailangan ng pamilya, lalo na po kung ang mga magulang ay walang kakayanan mag-provide po ng mga bagay-bagay na pangangailangan po ng kanila pong buong pamilya, lalo na kung malaking pamilya po tayo. Okay? Di ba? Okay, dito na lamang po ay ipagpapasalamat natin kung tayo po ay nabigyan ng opportunity na tayo po ay makatulong sa ating pamilya na sana lamang ay para sa akin naman ito uli, para sa akin lamang po ay hindi na po kinakailangan pa nating banggitin kung ano po ang nagawa po natin sa ating pamilya kasi po maaaring nang dahil sa ating pagmamahal sa ating pamilya ay ginawa po natin ito. Okay? Ngayon, dahil ikaw ay nasaktan, ay para bagang sinasabi mo ito sa harap ng kamera at hindi mo iniisip na maaaring ikaw din ang pagmumula na masira po ang iyong pamilya. Una, sabi ko nga, nang dahil sa iyong pagmamahal sa pamilya mo, ay nagawa mong matulungan ang inyo pong pamilya. At yan po ay hindi naman po yan itinatanggi ni Kuya Bal. Parati niya nasasabi din po sa kanya pong live. At yan po ay record mo na yan. Magandang record mo na yan sa langit. Ang langit na po ang magbibigay po sa iyo ng reward sa ginawa mo sa iyong pamilya. Kasi pag sinabi pa natin dito sa social media, mga kalingap, ay para bagang isinusumbat po natin kung ano ang naitulong po natin sa ating kapwa, ay sa ating mga pamilya. Okay? Hindi po ba? But yun lang ay aking pananaw lamang po, ha? So, okay, pagpatuloy natin. Ako pa nga nagbibigay ng pera dyan eh. Tawag ang tawag. Ang respeto. Kahit saan ka magpunta sa iba't ibang panig ng mundo, kung marunong kang rumespeto ng tao, respetuhin ka rin ng kahit sino. Yung kapatid ko, walang respeto sa akin. Iniiwasan kong magsalita dito sa social media dahil hindi po ako ganun. May kasabihan, don't display your dirty linen on social media. Naniniwala po ako dyan. Okay, dito tayo, magbibigay tayo ng ating komento. So, hindi ka pala ganun na Mighty Emmy na ikaw ay naniniwala na ang isang tao ay maski hindi nakapag-aral, pero kung marunong magrespeto sa kapwa, ay daig pa po niya yung
nakapag-aral. Hindi po ba? Hindi lahat po nakapag-aral ay marunong rumespeto sa kanyang kapwa. Okay? Kasi po doon sa live po ninyo, napakinggan ko, sinabi po ninyo, walang pinag-aralan si Kuya Bal, bastos ang kanyang pamilya, nakatira sa bundok, at sinasabi ninyo, kayo po ay nakapag-aral, at marami kang achievement. Yes, hey, alright. Granting or talaga, it's a fact na kayo po ay mayroong tinapos, mayroon po kayong diploma na pwede po ninyong iwagayway sa mga taong mang-aalipusta sa inyo. Okay. Ang aking punto dito, mga kalingap, ay ganito. Okay? Sa ginagawa po inyo ngayon, ay sa ginagawa po nyo ngayon na sasalita dito sa social media, ay matatawag pa natin na may pinag-aralan po tayo. Kasi ang pinag-aralan ay hindi lamang po na sasabi na tayo po ay may pinag-aralan ng dahil po mayroon tayong mga pinanghahawakan, mga papeles, na tayo po ay nakatapos, hindi po ba? Kasi dito para bagang nilait mo na rin po yung kapatid mo, kung iyong kapwa, kung halimbawa man hindi mo ito kapatid, ay nilait mo na kasi wala siyang natapos o wala siyang papeles na maipakita na siya po ay nakapagtapos. Di ba para bagang panlalait, panliliit sa kapwa na rin po ito, mga kalingap? So sino po ngayon po yung nag-aasal walang aral, na hindi nakapag-aral. So dito naman po, do not display. Sabi niya gano'n. Naniniwala daw po si Mighty Emmy na we should not be displaying, we should not be exposing our dirty linen in public. Correct. Pero sa ginagawa po ngayon ni Mighty Emmy, ay hindi ba yan yung pagsisiwalat, pag-expose, pag-display ng kanila pong marumi, ng baho ng kanilang pamilya? Pagpepestahan po tayo dito sa social media, kung yan po yung inyong sinasabi po tungkol po sa mga kasiraan ng inyo pong pamilya. So naniniwala pala kayo, Mighty Emmy, na we should not be exposing or we should not be displaying our dirty linen in public. Ano ngayon po yung ginagawa po nyo rito? Okay? Kung aking pong matatandaan, sorry to say, Mighty Emmy, sabi nyo, naniniwala kayo kasi sa paniniwala po ng mga taga-London o mga taga-UK na ng mga royal family na sinasabi, they do not display their dirty linen in public. Ibig sabihin ay kung may nambabas po sa kanila, tumatahimik po sila. Hindi po nila pinapatulan ang mga nambabas po sa kanila. Or, mayroon kasi sinabi dito, they do not go down to the level of these people na nambabas o gumagawa po ng kwento na kasisira po nila. Okay? So ano ngayon po yung ginagawa mo? You are going down to the level yung sa kapatid mo na hindi nakapag-aral, di ba? Hindi ako yung ganito, sabi mo. Pero kung aking pang natatandaan nga mga kalingap, nung nagkaroon po ng problema po muli, nung may tampo rin uli si Mighty Emmy sa pamilya po ni Dodong Roel, di ba? Si Mighty Emmy din po ay nagpo-post po ng mga negatibong komento tungkol po sa pamilya po ni Dodong Roel. Sorry Mighty Emmy, pero sa aking pagkakaalala, kasi sa una kanina, akala ko, mahal na mahal mo ang iyo pong pamilya sapagkat ikaw ay nagsakripisyo. Sinakripisyo mo ang iyong sarili upang matulungan po sila. Pero ano po yung ginagawa mo ngayon? Diba? Ikaw na rin po ang sumisira sa iyong pamilya na iyong minamahal. Okay? Excuse me. For example, ang royal family, they don't believe in exposing the dirty linen. Hindi sila sumasagot sa mga batikos sa kanila.
Hindi sila nag-display ng mga tawag dyan, yung mga galit. Hindi sila nagsasalita. Hindi sila sumasagot sa mga basing. Para sa kanila, they don't want to come down to those level. You know, level nila mga tao ng babatikos. So, quiet lang sila, silent sila. Ako naman, I don't like confrontation. Ayoko nang nakikipagsagutan. Nasabi ko yung gusto ko, alis na ako. Hindi ako nang aaway, ako ang inaaway, ako ang tumutulong. I give more than I take. I don't like taking, I give ng kusa, ng buong puso. Okay, so yan tayo Ha? So, ang pinakapunto na lamang po siguro, okay, alam natin na, kaya nga may sinasabi, na kapag galit po tayo, wag muna tayong humarap sa camera. At the height of our anger. Kasi kapag tayo po ay nagla-live, nasa impluwensya po tayo ng ating mainit na damdamin. Kapag daw tayo ay nagagalit, ay nagiging bobo po tayo. Hindi natin malaman kung ano ang tama at mali. Okay? Yun po yun So, dapat siguro kung ganitong pamilya po ang usapan at labis na ikayo po ay nasaktan ni Kuya Bal nang dahil sa pagtawag po sa inyo sa kanya pong live na tumatawa, na alam po naman po ninyo kung anong ang pag-uugali po o ang pagkatao po ni Kuya Bal na good vibes lamang po, sana ay kinausap po, nag-reach out po kayo. Sana gumawa po kayo ng pamamaraan na kayo po ay makapag-usap sa messenger na hindi, you should not have brought this in social media. Kasi sabi mo nga, mahal mo ang pamilya mo, ikaw naman po ang naninira, papaano po yan? Hindi po ba? Yun lang po ang akin. So, yung iba pong mga paratang pa po niya tungkol po sa mga ibang member of the family, wag na natin po yun na talakayan mga kalingap sapagkat ito po ay mga sensitibong usapin ng pamilya. Sana lamang po, bago po tayo humarap sa camera at kung alam po natin na tayo po ay galit, wag muna, pag-isipan po muna natin kung ano ang nararapat natin gawin. Kasi kapag tayo po ay nagagalit, baka mayroon po tayong maibuulalas, mayroon po tayong masasabi na maaaring ikasira po ng ating angkan. Okay? So hanggang dito na lamang po mga kalingap. Muli, tagkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, Kuya Kalingap Dan, Kuya Brooks Vlog, and Ruel of Malalag. At siyempre, huwag kakaligtaan pong tagkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pag-like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon, tayo pa rin po ay magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo and God bless everyone.